pinaka-importante, special day para sa ako. Very, 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 very important because this marriage is not just one time bitaw, like after mag-away mo, pwede ra mo nga buwag na ta. It's not like that. Marriage is commitment. So it's very, very important for me because it also showcases ba on the grace and the love of God in our relationship. Lifetime na mo, dili na nako ni nga mabawi nga kuan ba. Nga unsay akong na-desisyonan karon is dili na ako siya pwede bawion in the future. Like final na gyud. Kuan the time nga bagyong udit kay pirmi tungod si gimig ka ng umbot magsimig sag ubog tubig dira sa kuan ba kita na usa kay grabe kay sanan siya ka kanang what like grabe kay siya ka palaban ba mga swat og kanang mga tubig nya jolly kay sanan siya. Yeah, we met in the church and the funny thing is di dyan may magkasinabot kaya we have different principles and characters but then amazing lang kayo sa Lord because even someone differences kami kidagi hapon. Debs, thank you for choosing me. Kabalo ko nga naidaghan unta dira mapili mo pilion but thank you kay ako imong gipili. This is sige, I'll choose one situation. Yeah, there was this one time na he was asked ba na he said he choose and then he said na he's gonna choose his family and that magod like that's his sense of responsibility and that's one thing na ako ang appreciate sa iya kay kanang panansila tayo ang person na sense of responsibility because he is responsible. That's what makes it not living. I'm so grateful to have you. Then I promise nga higugmaon di ka sa tibok na kung ang kinabuhi ikaw lang o wala na ilain pa. Ikaw ang katamis kalipay nga way sama ikaw ba nasayod sa likod ning pahiyom ikaw lang akong higugmaon ikaw lang ako matinod-ano ikaw akong gahapon ikaw akong karon ikaw akong kanunay pulong ko tinun-anay kasing-kasing paminawa dinuyugan ning gitara wa ka nang inusara kanimo na higugma tagbuhala na gibati sa akong kinabuhi ikaw lang ang bulawan gitipigan sa punduhan mahanaw man ang adlaw magsubok man ang buwan dili ka gyud taligdan ug di gyud pasipatan ikaw May palubay Kinga kong gugma Uway kahadlok Kinga kong dughan Apan dili lalim Di malantaw ang imong mga pahiyo Usa kuyugan ti ka Taman sa atong katapusang pagpiyo Guniti ang akong kamot maingon ta dito sa altar Ug akong isugid sa kaitasan ako kang di mahal gugma mo kanya
Ako nadawat si Jesus Christ as Lord and personal Savior. Men akong kinabuhi naadra sa grabe ka miserable nga kinabuhi, naadra sa grabe nga nagtubo sa pamilya. Men nga always na kagubot tungod kay dili may magasinabot sa akong maigsuon. Ana kanunay ang garbo, ana nagapatig babaw. Men ang pagpataas sa kaugalingon apan grasya sa Ginoo iya ko nga gikapot, iya nga giluwas, ginay-hinay kinabag-o sa Ginoo akong kinabuhi. Hinay-hinay men giyataga kagawasan sa Ginoo dira sa pagpakasala, giyatagan og tinuod nga kalipay ug kalinaw sa Ginoo manang men so ako ikadasig sa matag usa, men ay plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen, gigugma mo sa Ginoo ug naay katuyuan ug tumo ang Ginoo sa atong matag kinabuhi. Malaw kana, to God be the glory. Kuan, ako na yung testimony sa mga relationship. Kulban Silvi. So, hi. Hi, everyone. Amen, be amen? God is good? Alright, that's the spirit. So, so first and foremost, I wanna thank God for everything because Kanitanan is all about God's grace. And our relationship ni Elvis kay Leap of Faith. Nag-story kami niya. Sure na kita magditatanin. Alam ba tayo enough nga amount sa to ang panudlanan. But thank God, kabut gud niya tanan na provider gud ni Lord ang tanan. But just a glimpse of my testimony before. So sa wala pa din ako gidawat si Jesus as my Lord and personal Savior. So naday ko'y bitterness ni Daddy. Don't get me wrong. Sound na raw to. So nako bitterness ni Daddy because wala na ako nasabtan na the reason why he's doing that is only for my protection. So because of that bitterness, dili man gud siya maayo, so gina-allow ni Lord na i-break akong heart para siya mismo ang makiguli. So ang naitabo is I committed immorality and my dad is very angry about it, my mom knew about it, and katupad jud nga guy is napagid siya uyab while we're doing that. So grabe ang guilt nga akong na-feel to the point that I wanna end my life na lang kay pakawalo raman ko diri, like what's the point? But you know what, during college, me and Ivory, yes, that's my friend right there, aside from nagpray ko sa Ginoo nga usbon ko niya na nga tumig IT Park, and then there's someone nga nag-remind me about John 3:16, and that becomes our favorite verse. So it reminds me na God has always been good in my life, nga bisan sa kapakyasan, He's always gonna be good day sa ako. And that's when I realized na naagyo di ay kabaguhan. And that's when I reconciled with my dad. Nagilak-ilak pa ko ito, no? Anak ko, Dad, sorry, nakoy bitterness ni mo. And that's the beginning of our breakthrough. Nga bisan na COVID si Daddy, bisan sa unsa nga mga pagsulay, we remain strong because God's grace and love maoy foundation. And same with our relationship. Ako na lang ha, ako may spokesperson nato. So, the opposite kay me, no? Opposite kay me. So, our relationship di ay is, actually, magsige maglali sa niya kay different may principles and characteristics ba. But then, eventually, just a glimpse na lang for those who don't know. Ako lang i-take tanan time. Uy, kaya di makamusturya sa tanan. So, there was this time nga, here in the church, Manggod, we are encouraged to have right relationship, sakto nga intention. And that time was, nahugmi sa situationship. You know what situationship ka nang way label ba? Maglibog ka, asa di ko mo lugar. I relate, diba? So, na siya mga inana. But, dili siya tama because you should know asa ka mo sa posisyon, asa ka dapat. So, gi-correct mi ni Ate Sally ug ni Pastor Charlie. And because of that submission, gibutangan og ka ng either gap or family, and there's some decision nga nahimo. And that's when ako siyang gi-pray. Bago pa na ako siya gi-pray. Kay when Pastor Charlie nag-inform sa iyahan na either you will put a gap or you really pursue her. But he chose his family. And that's when naanak ko nga, Lord, kung di man kay siya, no, murag sakit-sakit jud, no? Inanabit ako. Pero, yeah, because nindot man gud nga na sense of responsibility ang partner. So, I was praying, Lord, kung di good siya lang, Lord, di bitaw na-pray ko sa Ginoo nga, kung dili man gani, dawato na nako bahalag sakit. And then, because of that submission, bitaw, there's really grace. Najoy love ni Lord. And
on our relationship as much as possible ganahan jud mga pure. So wala pa ko nakakiss ani niya, guys. Papawakawaldinghan sa niya. Di pa siya makahikap niya, no? So yeah, but it's a mutual understanding. Mutual understanding among gi-choose na we want to really keep our relationship holy for everyone here. Nga ipaabot sa inyo nga God is always good and God's grace will always be available sa katungod sa iya ha. And unsa man, nakaiad. Sige, ako na lang. Hindi, betaw. Yeah, di ba na Mura kong batunaw din. Bitaw ka ng grasya rigid sa Ginoo niyang tanan no, kanang dili ni namo deserve pero tungod kay grasyahanon man ang Ginoo. Amen na muna nga nadawat na mo ay ihang grasya, grabe niyang favor sa mga kinabuhi. Kay wala ko magdahom nga tagbuon tanan sa Ginoo ba. Kay panudlanan layis gutan murag hastang sinsilyo tanan pinakasinsilyo. Pero ang Ginoo bitaw kanang grabe niya dran ako nakita nga once day nga mo-obey ta sa kanang atong spiritual leader, maminaw ta sa ilahang mga pagtudlo, mga pagbadlong is nagi-reward ang obedience. Muna kung ang samo ang kinabuhi, may grabe ang grasya sa Ginoo, grabe ang favor gikan sa Ginoo, kana pwede po na mahitabo sa inyong kinabuhi. Pwede po na nga kanang ma-experiencehan ninyo ang amo ang na-experiencehan kung kana tugutan ninyo ang Ginoo maghari dira sa inyo ang tagsa-tagsa ka kinabuhi mo na nga kung wala pa naghari si Jesus Christ sa inyong kasing-kasing wala dili pa siya ang una nga kanang ang Ginoo dira sa inyong kinabuhi mo na nga karon ang time nga siya inyong parion sa inyong kinabuhi kay naa siya dili ni siya coincidence manggod nga naka-witness mo sa mga kaminyon kun dili mo ni plano po og katuyuan sa Ginoo. Wala man kana to God be the Yes, glory. and MC me, sorry to bitaw. We want to thank our parents, to Mama na officially, Char, and then my mommy and daddy. So we want to thank you guys for your support. Kay dili jud ni siya mahimong possible without your blessing. Importante kayo ang blessing sa mga parents, mga higala. So yeah, di na natong patason ay kinakulbaan nami. So our song entitled Ang Paghuwat. So, we've been waiting for a long time and it's here because of God, not because of us. Huwag kang magdahon, ikaw maakuha. Kahit wala man ko'y gahon, wala maikahata. Apan ikaw giyang pukol ngadto sa kahitasan. Gihatag ka karon diri sa akuha. Dugay man ang pagkulang apan karon niyanata. Sa atong matagtika itugyan ta sa kahitasan. Kaya ang pag-ampun na tuman o karon Ginoo na kanan. Disclaimer, did I miss singer, guys? Dili man sa'yo ang atong pagdadangatan.
ang tunay. Dugay man ang pagkuha, apan karon aniya nata. Respect his siblings. Kalima, never argue with him. Ikaunom, always make him feel he's the superior. Sunod, never investigate his phone. Kiss him when he insult you. Don't waste his property. Ay do ilabay ang basura. Support him when he is broke. Oo. Nabasahan na ako niya. Dili na ako. Sa babae, una, give her money. Ikaduha, always give her money. Ikatulo, continue give her money. Ikaapat, keep giving her money. Never get tired of giving her money. Sunod, give her money even before she asks. Just continue to give her money. Just keep giving her money. Just never get tired of giving her money. Just give her money even before she asks. Amen? Di pa yung mga asawa, oh. Nagmahayang uban, Pastor, wala lagi tagay kwarta sa asawa.
Gakumbana. No? And magkaingon ta igsoon nga dinhi murag ang asawa naong og kwarta. Di pakatawa lang niya, dili ni ingon biblical igsoon. And ari kita sa pinakakatuyuan unsa gyud ang kaminyoon. Daghan na magid kayo. Gibasa na ko igsoon sa dili pa ang mga sponsor. Ang isa sa sponsors din si Engineer Eduardo Salgado. Na ba din pas kamot? Wala. Ang mga engineer igsoon, no, labi na kung civil engineer, sila yun itong nagaporma sa building. Gina-drawing na nila. Gina-kwenta na nila. Magamay o madako building or bridges. Naman tayo bridge diya igsoon, sisilex, piting taasa, piting habuga. Dako kayong gastos niya na millions o million, either billion siguro igsoon ang na-spend niya na. Pero remember igsoon, unsa man kadako ang building o gagamay, unsa may i-repair nga building igsoon, doon na gina siya blueprint. Gitawag na siya pattern or blueprint igsoon. Katong mga foreman, katong mga workers igsoon habang gi-construct na ang building, doon na gina siya dala-dala nga blueprint. Kay mo na basihan, no, unsa ang forma sa gitawag igsoon building. Kakita magkuha ng Toyota sa diha igsoon nga ilisag bagong building ng Toyota. No, nakita na ko igsoon very strong ang building itong naglaw og nagkalot og pinakalaw unya nagbutang igsoon og unom siyam ka pusti kada haligi. Yo, dayon gipa pala pa onsa sa sayuta palapos sayuta igsoon gitabunan og simento unya dayon gipasiwil ang bakal matag poste o foundation igsoon ingon ana siya. So kato ang poste nga gipanglubong sa ilalong piting tag-asa nagisimento pa gyud ug unya igsoon dihang gibutang na nila ang mga haligi dili siya kanang kabilya kundi dili igsoon dagko gyud kayo nga bakal nga gifabricate pa sa other nation ug diha gipahimutang palibot igsoon ipatayo nila ang fourth floor mao na ron nga naay Toyota diha sa to ang gawa sa building igsoon tungod kay ano maayo kayo ang pagkatrabaho bisa kung saan naglinog pila pa ka tuig igsoon di na basta-basta maunsa kay tungod ang iyahang tanang haligi ang tanang beam niya ngadto na sa fourth floor puro bakal puro na siya bakal igsoon mga lig-on kayo kana siya sa illustration igsoon sa ato ang gitawag pag-construct sa building dunay blueprint mao pud igsoon sa kaminyoon ang unang purpose igsoon sa kaminyoon gitawag og mirror God's image. Kung ingon diha sa may Genesis chapter 1, 26 to 27, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. So ang Diyos naghimo og tao susama sa iyang panagway. And babae o lalaki susama sa iyang panagway. Dili ni nagisgot igsoon sa ato ang naw kay lahi-lahi man tagnaw. Pero ang kamatuoran niya na ang image igsoon ang atong pagkatao sa sunod. Sa wa makasala siya dan og si Eve. Ang image na dan og si Eve, they are sinless, they are holy. Mga matarong sila, perfect sila, wa sila isala, taas sila kinabuhi. Ug sila mismo di glorify God. Naghatag sila pasidungog sa Dios daily. Ug unya igsuon, pasabot niya na nga
Kini di ay nga ato ang kinabuhi sa kalibutan, single ka man, minyo ka man, ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi o to bring God's image sa atong tini sa kalibutan. Ipadayag nato ang himaya sa Dios. Unsa may kahimayaan sa Dios? Nganong himayaon man nato ang Dios? Unsa giday dagway sa Dios? Unsa day pagkinaiya sa Dios? Kung akong basahon, na ay 15 ka buok, pero taga natong puntos lang igsoon, katong klarong punto, katong ato lang yun nga, maklaro masabot, no? First is God is infinite, self-existing God. Number 2, God is immutable, never change. Ikatulog, God is self-sufficient. Ikaapat is God is omnipotent. Ikalima, God is omniscient. He is all-knowing. Kita dita kahibaw, anak. Ikaunom, God is omnipresent. Nasa tanang lugar. Kita nara diri, watalay sa lugar. Ikapito, God is wise. He is full of perfect and changing wisdom. Ikawalo, God is faithful. So bilang mga Christian, atong ipahayag ang imahin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay gigama man ta, aron tagaan natong pasidungog o igitawag igsuon, i-reflect nato ang imahin sa Dios through us, through sa kaminyoon. Sa unsang pagi, diha sa pagkamatinud-anon, dapat ang bana mahimong, dapat ang lalaki matinud-anon sa babae, babae matinud-anon sa bana. Ika na po, God is just. He is infinity, unchangeable, right, perfect in all He does. Ika-11, God is merciful. He is infinitely unchangeable, compassionate in kind. Kana igsoon dapat ma-reflect ka na to kada adlaw. Kanang naatay compassion, dili lang atong silingan, kundi labaw na kanang ato ang kauban sa balay. Bana, asawa, parents, kato anak. Ibig gani sa laing tao. Iuna na atong Ginoong Jesucristo. And ingon pa din iigsoon nga ika-12, God is gracious. God is infinitely inclined to spare the guilty. Ang Diyos na to, grasyahanon kayo. Kaya kung ang Diyos na to, parehag komunista, dugay na tang nangamatay. Ika-13, God is loving. God infinitely, unchangingly loves us. Kunya, ang gugma naman sa Diyos, nagingon sa kasulatan, I have loved thee with everlasting love. Mubalik gani siya din sa kalibutan, dili magpalansang pag-usap. Mubalik siya igsoon din sa kalibutan, aron dadunta dito sa iyang puloy-anan sa langit. O papoy unta, pusugunta sa iyang gugma, uban ang iyang presensya. Iko na. Gipadayag gani sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Tanawa na nagibuhat ni Jesus sa krus, gihimo na niya, iyang gihalad, gisacrifice ang iyang kinabuhi, dugo igsuon, amen, para ikaw ug ako matubos gikan sa kaulipnan o padong nga kalaglagan nga mao ang linaw nga kalayo. Why? Because God is love. Jesus loves us. Manta lang sa Ginoo. Amen? Mao na nga kana igsuon, gibuhat man ta sa Dios, gibuhat ta aron mo reflekta sa iyang imahin. Ang image sa Dios dili igsuon evil, dili wicked, dili igsuon selfish, dili prideful, dili bitterness, dili igsuon gitawag nga kining judgmental. No. Kana kinaiya man na igsuon nga dili iya sa Dios. Amen. Dili na naga-reflect sa imahin sa Ginoo. Gina-reflect igsoon sa tao ang imahin sa yawa. Mao na nga ang kaminyoon igsoon is to reflect God's image. No? Maghimutag tao susama ato ang panagway. No? Iyo pa gani sa 14, God is holy, is infinitely unchangeably perfect. God is holy. Ingon si Pedro, be holy because I'm holy. Ang Diyos nagingon, pagbalaan ka mo, kay ako balaan. Pero tanawa igsuon, unsa man ang imahin sa kalibutan karon. Unsay makita nimo sa Facebook, unsay makita nimo sa YouTube, unsay makita nimo sa mga magazine, unsay makita nimo sa billboard igsuon, is more on fleshly and immorality.
Amen? Asa naman ang pagka-imahin sa Dios niya na? Kita lang ang nagsira igsoon sa imahin sa Dios. Why? Tungod kay wala si Jesus sa atong kasing-kasing. Pero pag na si Jesus sa atong kasing-kasing, ikaw o ako tabangan ta sa Ginoo aron mahibalik igsoon. Amen, ang imahin nga plano sa Dios sa sinugdanan pa sa Genesis. Nakasala magud ato unang ginikanan gyud og si Eve. Ug tungod niya na pagantang tanan. Apan tungod kang Jesus mabalik igsoon kana nga imahin. Amen. God is holy. No? So ang mag-asawa kailangan gayud walay musapaw sa ilang kaminyoon. Ang makaguba magud sa kaminyoon igsoon kining gitawag nga unforgiveness or immorality, adultery. Amen? Kung dunay adultery igsoon, isa man sa ilaha mabungkag ang kaminyoon. Mao na nga ang ilang saad-saad dinhi nga forever till death do us part. Di na madayon igsoon. Daghang kayo kaminyoon. It lasts not in forever. Ngano? Tungod kay nag-divorce or either igsoon nangitaglain. Pero ako akong asawa, we are 36 years na sa among kaminyoon. Dunay among pastor bisita na mo sa Tacloban, mag 50 years na sila sa ilang kaminyoon. Si Pastor Tony Pretes o iyang Pilipina nga asawa. Karon na master sila igsoon sa may Angeles City, sa may bandang Manila area. Tanawa nga ang kaminyo di mulas diri siya dugay. Ngano? Kay way isa kanila naghimog binuang. Nanginabuhi sila limpyo sa ilang kaminyoon. Ika-15, so God is glorious. He is infinitely beautiful and great. Ang Diyos nato igsoon mahimayaon. Muna yung sa Ephesians chapter 5, ang Ginoong Hesus ingon siya, ba na higugma inyong asawa? Susama nga si Kristo na higugma sa iglesia. Gihatan niya kinabuhi sa krus para mahugasan, malimpyuhan, walay mansa, walay kunot, walay buling, aron inigbalik sa Ginoo. Kita nga mga nituo, nidawat, naginulsol, nagbag-o, isipon nga bride ni Kristo Jesus. Siya ang bridegroom ug kaslon ta inigbalik sa Ginoo ug dadon ta sa puloy-anan sa langit uban kaniya hangtod sa way katapusan. Amen. Mana ha? Amen. Mana nga Elvis pimanintiha nga dihang maminyuan ang ngayon siya pagwapaha gini siya kanunay. Ayaw ni siya pahilaka. Ayaw ni siya pasakiti. Ni physical mga pulong. Make him happy every day. Give her lots of money. Amen? Ingon sa Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I have created, for my glory I have formed him, yes, I have made him. Everyone who call in my name, whom I have created, for my glory. Ikaw ako gibuhata para kasakahimayaan sa Dios. Dili para sa atong kaugalingon igsuon, selfishness sa kahimayaan. Pati ang kaminyoon gi-create sa Dios para mahimaya siya. Amen. Mo reflect igsuon ang imahin sa Dios, ang kinaiya sa Dios, ang batasan sa Dios, ang tanang attribute sa Dios. Kita mo reflect niya na igsuon. Mura bag mirror ba? Amen. Mo reflect. Ingon sa 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Buhata kini nga makapahimaya sa Dios. Amen. So ang purpose sa Dios sa kaminyoon, samtang kamo hiusahon o kung ang inyong kaminyoon moabot na ngadto sa 36 to 50 years igsuon, ayaw kalimpi atong i-reflect or ipadayag ang imahin sa Dios sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Amen. Praise God. No? Manituyo sa Dios.
nga naata sa paghigugma, kaluoy, grasya, matinabangon, mahigugmaon, maluluyon, masinabtunon, ngay pagrespeto, balaan, putli, igsuon, mo sakripisyo, mo atiman, maghiunahunaon. Amen. Kung ang gugma, igsuon, willing pang mamatay for the sake sa iyang gihigugma. Amen. Mali ang gipakita sa kalibutan karon. Puro pagpakasala, puro pagpasakit, puro heartache, puro broken relationship, broken marriages, nagkabungkag ang pamilya. Kinsa may gitagaan at reflection niya na. Unsa mang imahin mo ay makita, imahin sa yawa, ingon sa John 10:10, that he cometh to kill, to steal, and to destroy. But Jesus said, I have come to give you life, life abundant. Ikaduha, the purpose igsuon sa kaminyoon is to complete each other and experience companionship. Amen. Ingon diya sa Genesis chapter 2 verse 8, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. So sa ato pa, kaysa dihang ang Diyos naghimo siya tao, nagkuha siya gusok, ipatulog niya si Adan, diyang nakatulog, ikuha ang gusok sa Diyos, ang number one igsuon, naghimok opera ang Diyos, ikuha niya gusok si lalaki, ug ang gusok igsuon gihimong babay. Ug niya gingan lag-ib usabot asawa. Oh? And the two become one. Amen? Kung naingon diya sa Genesis 2:18, it is not good for a man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Mao na isuon, ang kitang lalaki, ang asawa nato, partner nato na dili ka mahimong kumpleto kung wala ang babay. Di ka pwede magkinabuhi nga ikaw ra. Lalaki, di ka pwede mabuhi kung di ka makumpleto kung wala ang babay. Babay, di ba ka makumpleto kung wala ang lalaki. The two become one. Ingon diya sa 1 Corinthians chapter 11:11, whoever in the Lord, neither is woman independent of men, nor is man independent of woman. No? Na yung mga bakak sa yawa nga kaya ni mong mabuhi bisag wala si lalaki. Kaya ni mong mabuhay kung wala si babae. Mali na siya igsuon. Kailangan nato ang Diyos o kailangan nato ang plano sa Diyos. Sabay ka plano ani? Ang Diyos. Sa tanan mga mananap, puro may partner. Nakita niya si Adan, naginusara. Si Adan, igsoon, pugihan, trabahante. Siya nahingalan sa tanang mananap sa paraiso. Pinakita niya human sa trabaho, wa siya'y kauban, wa siya'y companion, wa siya'y kaistorya. Muna talaw-talaw sa palibot, kakita siya gilipanti, murag di manibagay. Kakita siya unggoy, murag di manibagay. Kakita siya itong zebra, di magibagay. Tama, maghimo kong tao susama sa iya. Paris niya, iparis na ko sa iya. Plano ni sa Diyos. Mao na nga, amen. Manamag yung mga tao, di sila gusto magbinyo. Okay na na. Na yung mga hinungdan, ikson nga nang di sila gusto magbinyo. Pero sa plano sa Diyos, kailangan nato iksoon, doon natin partner sa kinabuhi. Amen? Kaya yung diri sa may 1 Corinthians 11, sa Genesis 2:21-24, yung diri, busa, gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao samtang nainanok siya, gikuha sa Ginoo Dios ang usa ka iya mga gusok niya, gibalik og kipot ang bahin, gikuhaan niya ang gusok niya, gikuha gikan sa lalaki, gikuha niya gibuhat sa Dios Ginoong Dios nga usa ka babay ug ginala niya kini sa lalaki niya, mingon ang lalaki, ani ana ang sama kanako, bukog nga gikuha sa akong bukog, unod nga gikuha sa akong unod. Pagkatawgon siyang babae, gikuha niya gikan sa lalaki, musamaw kinihinungdan nga mobiya ang lalaki, gikan sa amahan o inahan, o makikiusa sa iyang asawa, o silang duha mahimong usa. O tanawa, and the two become one. Kailangan igsuon, doon na gayoy gitawag oneness ninyong duha.
Amen? Magkahiusa ang duha. Na, unya, nahigingon din sa pasulatan nga, mubiya sila sa iyang papa, mubiya sa iyang mama. Wa pa kaniya to'y mama, papa si Adan. Pero gipaunhan na sa Dios. No? Nakisa mangalit ng magminyo, kailangan mubulag na mo sa inyong papa o mama. Ayaw mo puyo na sa ilang balay. Ayaw mo pagtukod o kwarto, tapat sa ilang balay. Ayaw mo pagpuyo diha sa ilang compound, maglain mo para makabuo mo o inyong kaugalingong pamilya. Amen? It is the oneness of one body, ang panaghiusa sa lawas. Igsoon, hiusahon mo. No? Lalaki ang tag-iya sa imo, lalaki ang tag-iya sa imong lawas ng babae. Babae ang tag-iya sa imong lawas si lalaki. Amen? Walay bisan kinsang manghilabot sa imong lawas kundili ang imo yung paris kinabuhi. Kung ang lalaki mag-immoral, mag-prostitute, no, di gina mayo. Mo nagingon bad kay na. Mo ni musira sa kaminyon. It is the oneness of one body. Amen? Tanawa na gud atong Dios. Di ba? Mutuo tag Dios nga tulo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And they are one. Usalan sila. Amen? Was laylawas, pero usalan sila, they are spirit, igsoon. But they are one. Tanang area, nagkahiusa sila. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Unya, napagani-giingon si Pablo igsoon sa Ephesians chapter 4, bahin sa church. Kung sa ito makita diri, sige, abrihin yung Bible. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 igsoon, ingon din sa verse 11, he gives some apostle, prophets, evangelists, pastor, teachers, for the perfecting of the saint, para hingpitong daw ta mga balaan, for the work of the ministry, para kita magministeryo, for the edifying of the church, the body of Christ, para magdinasigay sa madaysa, till we all come in unity, in faith, in knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tanawa, even gani igsoon, ang church gusto sa Ginoo, kitang tanan magkahiusa, susama na tag kinaiyang sa Ginoo. Amen? Sa mag-asawa, they are one. Sa church, usab igsoon, they are one. One faith. Amen? One mind, one soul, one spirit igsoon. Tugunya, nga imo ta, maabuta sa punto nga maparihan ta sa kinaiya sa atong Ginoo. Dili igsoon, pariha taggahom sa Ginoo. No, di nato na malampasan. Ngano, i-create lang ta niya. Nakita ninyo? Ang gusto sa Dios is oneness. Muna kamong duha, nagpuyo mo na sa atbang, lahi-lahi mo mong kwarto, inikahuman ani, mag-uban na mo. Amen? Magpuyo mo sa usa ka balay, budagan ang katuigan, bisan pag naay higayon, na ang may misunderstanding. Amen? Praise God. Bisan pag na may misunderstanding, di mo magtinagdanay, basta maghigda lang yapon mo sa kama, bahalag magtalikudanay. Gadikit yapon yung lawas, one body yapon mo. Makatawa ta ba? Pero di magit kalikayan ang kami nyoon na amagay mga misunderstanding. Magsalamat igsoon. Ginoo lagi mutabang nato nga dili mo labaw ang mga garbo, dili mo labaw ang mga pagdumot, dili mo labaw ang mga unforgiveness, dili mo labaw ang mga kalagot ug pagpanimalos. Kay nagigingon sa scripture, ayaw tuguti ang inyong kalagot, masawpan sa adlaw, di na maagta gabi. Amen. Una, ang pulong sa Diyos nagasulti ka, living together as one, maghiusa igsuon. Amen, ang duluha. Kunya, dito sa Davao,
Doon ay factory sa simento dito, ang pangalan, Union. Pero dako ang billboard nakabutang igsuon sa ilang simento. Dito, billboard sa gawas nakakita, in union, there is strength. So, kamong duha, dapat magkahiusa. Amen? Amen? Magkahiusa, magkauyon. Sa karon, no, inighuman ani nga to ang kasalan, ang uban man mo, kabalo mo ang period of honeymoon, 3 years. Human sa tulo ka tuig nga honeymoon, gukira na. Pag-ilhanay na sa matag isa. Pero ang uban, so, di pa usa ka semana, gagira na. Usa ka bulan, gagira na. Sa mga klase ng kaminyoon. Ang honeymoon, 2 to 3 years ang honeymoon. Amen. Walay away, sabtanay, pagpasabot, pagdawat, pagigugmaay, gentleman, respeto, everything is on. Pero kung ikaw born again Christian, si Jesus number 1 sa imong kasing-kasing, tabangan ka sa Ginoo all the way hangtod na igso magdugay ang inyong kaminyoon. Amen. Ona, it is a challenge to living as one. No? Usa ka challenge kayo para sa inyong duha nga kamo magkahiusa. Kung sa unsang paagi ni buhaton ninyo ang inyong gayong relationship, i-build ninyo sa love. Vows of Holy Covenant between Elvis and Deborah, that they are to make to one another this day. The covenant of marriage is to light. Though recognized by human society, it did not originate with man, but with Creator Himself. When He made the first man and woman, saying, therefore shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh. Ato sila ampuan. Father God, sa ngalan ni Jesus, karon higayon na mo, suod nami, anhin nami sa paghiusa sa ilang duha. Panalaginan mo, Lord, kiniilahang mahitabong kaminyoon, si Elvis Cueva Sinoy o si Jocelyn Deborah Kamantigi. Amen. Kamagpalayo ni tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Say I do lang, ha? I do lang inyong babada sa mic, ha? Tingnan, I do. Okay. Do you, Elvis, promise to Deborah to be responsible for your household, to be considerate of her feelings and opinions, to be sensitive to her needs for your exclusive attention in affection and forsaking all others? Will you do submit to the covenant of this union as long as you both shall live? Ay, do pa sa Uy, wa may sound niya atong mic. sound check. Ay, do pa sa Tingog na. Amen. Salamat. Do you, Deborah, promise to love Elvis, to make your home a place of peace and comfort, to be behind him of the decision he makes, to be sensitive to his needs, for your exclusive attention and affection, forsaking all others? Will you submit to the covenant of this union as long as you both shall live? I do, Pastor. I do. Nabatay sing-sing? Nakita ninyo ang ring-lingin, no? Sabi ka ng sumhinumpayan. This ring are a circle which is symbol of unbroken covenant. So let your love be unbroken. By this ring, you must cherish earthly position. Take this ring and place it, no, sa left hand. Yeah. Tunawon si Elvis. Elvis, ibutang ni sa iyahang left niya. Dili banda.
position lang, i-position. Ano ha? Amen. Then, natabunan man, sing-sing no? Ano, opsoy, luhog. Yung buhi, sige na, no? Na ha? Okay, na, may ma-picture good. Makita nila. Okay. I, Elvis, hello. I, Elvis, Take you, Deborah, take you, Deborah, to be my wedded wife, to be my wedded wife, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, from this day forward, for better or worse, for better or worse, for richer or poorer, for richer or poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, to protect till death do us part. to protect till death do us part. And with this ring, With this ring, I pledge I pledge my faithfulness. my faithfulness. Sige, sunod. Amen. Position ko niya. Okay. Paano na yan? I, Deborah, I, Deborah, take you, Elvis, take you, Elvis, to be my wedded husband, to be my wedded husband, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, from this day forward, for better or worse, for better and for worse, for richer or poorer, for richer and for poorer, sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to to cherish, protect till death do us part. to protect till death do us part. And with this ring, And with this ring, I pledge I pledge my faithfulness. my faithfulness. Amen. Oh, pagunit tayo magkamot. Pagunit tayo magkamot. Idaplin na microphone. Idaplin. Pagunit tayo magkamot, ha? Iskad. Karoon pa kakagunit sa iyong kamot? Karoon pa yun? Yes, sir. Ha? Except sa shake hands pa, sir. Ha? Except sa Shake hands lang. Okay. Karoon ka na kakagunit. Okay. As both submitted to the covenant of marriage, ato sa sila ampuan. Okay, ito yun rin yung kamot, ampuan na to sila. Ang imong pulong ug ikaw number 1 sa ilahang relationship. Tabangi, kining kaslo nun, Elvis and Deborah, i-bless sugod karon ang ilang kaminyo on protection ni kini, your bride. Ihap ta, ihap. 1 to 20. Amen? Kanang way putol-putol. Sige, 1, 2, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuwang. Pagkabot, 8 pa to. 8 pa ganito. Uy. Amen. 8 pa. Dong, punay. More pa. 2, 8, 9. Amen. First time pagkakakis. Sukat na sukat. First time pagkakakis. Oh. Sige. One more time. Okay, may picture. Up. Oh. Praise God. Oh, sige, salamat. Salamat ang Diyos. Amen. No? O, lingin kayo na at papirmahon sila. Please, adi mo diri, pirma mo diri. Ang mga pulong ko mapakya sa pagpasabot kay dili takos dughan nagasinggit apan dili ko masulti ngaon hangtod kanus ako hangtod paglantaw lang nimo hangtod ba mahurot kung mga higayon o hangtod nga maangkon ko nga ikaw akong adlahain gatuyok ning akong kalibutan kawanangan kalangitan
Maayong gabi sa tanan. Salamat sa inyong pag-ari ug salamat ko sa Ginoo nga kaning higayuna nahitabo gyud no sa panahon nga naminyo sab ko ingon ani sa siguro akong gibati and sa dihang gibabdos na ko si Dib, ako na siyang gitugyan sa Ginoo, ako na siyang gihalad sa Ginoo. O sa dihang nataw na siya, si Pastor Charlie naghalad niya sa Ginoo. O wala na ko isipan nga usa siya sa dihang nataw siya, ag-isip namo nga siya kami piniyayan lamang sa Ginoo kay ang Dios may tag-iya sa iyang kinabuhi. O wala na mo isipan nga property siya namo nga pwede na mong mapahimuslan. Tungod kay dili man property namo, dili lisod pag-release kaniya nga maminyo na siya kay tungod kay wala man na mo isipan nga property siya kundi steward lang kami sa iyang kinabuhi diha sa Ginoo. O napasalamat ko sa Ginoo nga gitagan ko niya kasing-kasing kasing-kasing giusab niya ang akong kinabuhi, gitagan niya akong gitagan niya og gibagko sa Ginoo ang akong kinabuhi og isip di ko kasabot sa akong gibati no kay siya rang usa no wala na mo sunod so amo na ipabot kaninyo nga mga karon nga kaninyo Dave nga i-release na mo among blessing mag-release big blessing diha kaninyo nga sa inyong journey. Bahala na mo ba kung pilabok inyong anak kay nakasayod jud ka nga unsay feeling nga mag-inusara. So kung mga anak ng daghan tagayo niya unya ay lagdugaya kay amon tuhod sakit naman di na mi kabantay ba nya amo mga arthritis ako arthritis karon napa sa kiting wa pa mo sakas tuhod so karon pwede pa ko makabantay sa kong apo ay nadugaya kay ikaw rang mangusa so gi-release ka na mo nga usara I do believe nga mubalik nga daghana. So sa una pag-ingon nimo nga muuli ka alas 10 ka mugikan diri sa Cebu paingon sa Bugo. Di ko mahiluna nga magunahuna nimo nga asa na ka sige mig follow up nimo aha na ka dapit. Kay one time nalapas ka sa Bugo dito ka sa dream namo gikuha. Kay ang bus ang katubitang konduktor sa bus wa siya gihunong sa Bugo dito sa Sanrim gihunong so dito siya namo gikuha alas 2 sa kadlawon so pag-ingon niya nga muli siya Bugo di may mahiluna magsige mi og palua pero karon muli kag Bugo at peace nako kay ngano duha naman mo manguli no na kay kauban mo uli di nako babalaka asa na ka so karon ana man si LB so malipay nami nga nami sa kalinaw kay di na ko magbalaka nga mauli kag Bugo nga mag-inusara kay duha naman mo. O pasalamat ko sa Ginoo nga sa iyang pagkamaayo. Kining ako yung kalipay nga sa dihang gi-release ka namo kabalumi nga kabalok kampante ko nga ang imong mabana Kristohanon o wala gyud nako kanang wala ko batia nga mabalaka. No, sa una, pag nakauyab na ka, nag-video na balaka ko, nakaingon ko sa kong kagalingon nga, Lord, basig doon na pa'y extend nga panahon nga, maridi na ka ba? Kaya atong una, pagkauyab ni mo, isip inahan, nakabalo na ko nga, murag di pa ka, ang imong feelings ba, ang imong emotion, dili pa prepared ba nga maminyo, sa may abot ng panahon, doon ay extend sa Ginoo nga pila ka bulan nakaingon ko nga yes Lord ready na si Dave nga magminyo so adunay kalipay sa kong kasing-kasing og
excited ka kayo kung nagpaabot ng higayon na karon o i-release na mag-release big blessing ka ninyo o sa inyong sa inyong journey, padalingin mo daghan sa Ginoo. Kung ang Dios masintro sa inyong kinabuhi, mahimo mong panalangin sa uban o panalangin sa tanan. O nagpasalamat ko sa Ginoo nga usay di ko kasabot sa akong gibate samtang nag-aguban nangutana sila nga unsay imong gibate kung wala pa man. Pero sa diha na sa church mo di ko kasabot sa akong gibate mo sige ko kahilakon, mo sige kahilakon. So ingon ani gyud ay ni no kanang atong kalipay ba luha na lay mo agas nga di ta ka-explain sa atong gibate nga kalipay di ay o labi na nga malipay ko nga kampante ko nga Kristohano na imong nabana. O nakita po na ako nga buutan si Elvis. Guwapo pa dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mga tao nga nakiguban ka na mo karon. O ang sunod mo hatag og message, sikuan na lang. O padalanginan mo sa Ginoo. Daghang mga anak o daghang apuha o kining sani financially, physically, tanan panalanginan mo sa Ginoo. Glory to God. Thank you kaayo sa very heartwarming message from the mother, because that's one of the most important messages na dapat ma-receive sa bride and groom. No? So partner, let us go with our second messenger. For our second messenger, di ay kay part ni siya sa family ni Kuya Elvis, and she is Ate Seni. Ate Seni. Di ko mohila. So, may gabi sa tanan. So, ang akong mastorya ninyo, Elvis, also known as Titing Kasamua, meaning pinangga. Sa wala kay baw, Titing pinangga kanamo niya. Akong mastorya lang isip nga maguwang nimo igsuon na. So karong gabi na dawat na nako nga na kay bagong pinangga panggaon di na si Inday Sini mo pinangga na. So karon ako mastorya nimo ting kabalo man ko nga unsa ka responsable, unsa ka kabuotan, unsa ka kanang masinundanon ug unsa sugo sa Ginoo. So dili na ko ikabalaka ang imuhang dagan sa imong kaminyoon, kundi ako 100% na pag-support kung unsa ang imuhang mga plano, inyong mga desisyon. Wa ko lang mastorya panggaa si Inday Deb, panggaa siya kay nakita jud nako nga pinangga sad kaniya kung unsa siya kamalipayon sa imong kiliran. So wala ko lang giampo o ipasalamatan kundi ang Ginoo magapalalangin sa inyo ha, magabless sa inyong kaminyoon, sa inyong pagpuyo. Kabalo ko nga kung unsay mga muabot nga mga pagsulay or kanang mga trials no, namin jud na kaya ra kayo na ninyo, kay strong kayo mo, kay nag-uban ka ninyo ang grasya o ang panalangin sa Ginoo permi. So maura na akong maistorya o congratulations kayo. Happy kayo si Inday Sini. Thank you. So let us go with the papa of our bride, Pastor Luis Camantigue. Panihapon sa tanan. Ang uban wa pa nabusog kinilinya pa. So mawagid ni di ay pasultihon man dayta. Okay. Gamay ra niya ako ipaabot. So before nananghid si Elvis nga manguyab siya sa ni Deborah, God impressed me og ako ning gisuwat. Wa pa ko kabalo ha. Kay ako ni siyang gisuwat. Di bang ko magsusulat, pero ako na panahon nga mahilig ra pug ko musuwat. So before ni sa pastor's meeting, ako ning gi-write during my morning prayer, and pagka pastor's meeting nananghid siya nga manguyab. So akong basahon kini nga simple nga poem. Ako ning gi-titulan og Unleash. A mother and a child had a deep connection. The womb is the unseen world of evolution. In due time, the womb will powerfully release the cord that binds them together put to unease. And in the father's eyes, connections start to please.
Unbreakable moments enjoyed very dearly. Cherished memories seems to last eternally. Yet soon enough, releasing to venture childhood, likely embracing friends, school, and neighborhood, carefully led to the crisis of adulthood. Sad reality, accepting the cycle of life. Those valuable attachments cut by a sharp knife, leaving only cherished memories on each side. Time finally begging their presence inside, a tense of an hour on occasion set aside. Grateful unto the bestowed grace of God above, giving rare opportunity to show His love. Precious moments to cherish of an infant's cry. Moments of days, weeks, months, and years soon quickly fly. But those memories and remembrance will never die. So mao ni akong message sa akong bata, memories from the childhood hangtod karon will never die. Then, right after nga namalayi sila dito sa Bugo, kanina po akong gisulat. So kanin tanan mapahinungod mostly sa akong anak, kay anak man ako, no? So sorry lang sa ako ang gitawag og anak na pod. So mo ni apo na kong gisuwat right after sa pamalayi nila niadtong January. To Deborah, we didn't raise you with lavish regal things, but with lavish love and discipline. We didn't showcase a life of selfishness, but to be compassionate. Upholding always the life of faith and trusting God in every circumstances. Molding your well-being to accept and understand others' differences. And stewardship, not only in the area of finances or material things, but even relationships. Constantly reminding the value of every relationship, that there are times to keep silent and keeping the secrets of wrongs, keeping the sacredness of an oath that could ruin others' reputation. So my advice, blanket your husband's reputation as Japheth and Shem did to their father Noah. Do not follow the example of Ham, exposing the faults and failures. To both of you, dig together the well of your marriage until the fresh flowing waters constantly flows. Do not be discouraged that there are more rocks than a spring. Do not be dismayed that there are more muds than the stream. A well-grounded deeper together will not be beneficial to both of you, but for the offspring to come. Thus become a lasting legacy, just like Jacob's well. To summarize, God made us simple. God made life so simple, but sometimes we make it complicated. And another thing, in a relationship and in even a marriage, there's always be a third party. And the third party must be Jesus Christ. Happy wedding. Salamat sa opportunity na makahatag tagamay na message para aning bagong kasal. So, pag-abot na ako sa Mother Church, ang wala ko yung laing nakita na disciple na kanabitang naadyon sa iyang heart ang pagpangalagad. Usa sa akong nakita mao ni si Elvis. Then nasuod ni ani niya. Kumbaga ako na siyang giilan na among kinamagawangang anak akong kinamagawangang anak naminyo na manggod. So siya ang among giisip na kinamagawangang anak. Naay mga time na kana bitaw nga kami magkuyog-kuyog. Then naay time sa among family na siya, apin siya. Then until niabot sa punto na niingon siya na manguyab na daw siya. So akong giingnan siya, akong gi-advise na imong panguyaban dong ka ng babae dong ha. Mga na nguyab daw siya, so akong giingnan na ipabot sa nato sa ato ang leader. So ang nakita na ko kang Elvis
Kay grabe siya kakanabit ang sincere, seryosong tao. Then kanabit kung imong advice ang maminaw jud siya. Then niabot sa punto na gusto na lagi niyang magninyo. Sa kugingin na siya na sige lang dong nara ko sa imong liyo. Total ikaw ra may mo gasto, wa man koy labot sa gasto. Nara ko mutabang, nara ko kanunay mo paluyo sa imuha. Muna na salamat na naminyo naning duha kay wa na koy bandayanan sa church. Ako mangitig bandayanan nila pag mula pa sa oras akong pituhan, time na. Pauli na mo kay matulog na pod mi. Milibitaw, kaya nga ako lang ika-advise sa inyong kaminyoon karon kay bago pa mong kasal, siguro ang inyong feeling na apa mo sa ibabaw sa kinalakalangitan, pero moabot yun ang panahon na ay mga gitawag na kanabitaw na dili pag sinabtanay, paubos lang yun. While magpalabaw, kanunay magpaubos, kung naisala, i-accept dayon para di na magdugay ang away, unya kanang mamaya ang sekreto sa akong asawa, kana bitaw na tinabangay lang. Kung ang lalaki maglaba, ang babae maghayhay. Kung ang lalaki magluto, ang babae magmakaon. Para tinabangay. Ana lang. Unya kanang gunitan bitaw ni inyong kaminyoon, di ang kaminyoon man seryoso ni siyang butang. So bisag unsay mahitabo, bisag unsay ang mga problema, unang-una jud sa Ginoo. At the same time, ang inyong pagtuo, paagi sa prayer, then padayon jud sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay walay laing maanindot na destinasyon sa kinabuhi sa tao, labi na sa kaminyo pag nga ang Ginoo. So, mga lagad ta sa Ginoo, I believe na gamiton mo sa Ginoo sa gamhanan pamaagi, ganahan mo sa Dios sa usa ka lugar, din gamitin mo sa Ginoo sa makagagahom na pamaagi. God bless inyo sa inyong duha. God bless. Shil, alin ko diri Shil? Duha mi, mag-share mi sa direta. Na ikasal na kanigod si Deb sa una kay kanang pag-college na mo kay very full of energy. Inana. As you can see man karon no, very opposite sila and then so cute. Sana all. Anyways, kay kanang pag-college na mo kay grabe jud energy si Debs and ako as an introvert, iya man gud kong gi-adapt. Dili kanang pareha gid mi ni Debs kanang always mi kanang happy ana nya kaniya mo mga friends na naagya pon diri. So kadto pag ingon niya nako nga Yads, kanang ikasal na ko, ha, sure ka? Oh my God! So, ito, karoon na sa atin nagka-meet ni Elvis, and then, karoon kay kasal naman mo, and best friend mo ni Dabs, kay best friend na punta. Ha? Anyway, so, mauto Yads, katay mo gi-share ganiya, kay nakahilak jud ko, pero karoon kay, gusto ka mo hilak ko? Ingnan lang ko, good. Ewa ko. Kanang, katong mo ingon na katong gi-pray over, and highlight dito sa akong koon, sa akong life pod with you. Kay, ikaw kay, makaingon siya ko nga, instrument ka ni Lord, Nagyatag sa ako, kay, oh my God, di ba, hilak kong juki ko. Congrats, mag-kiss na mo. Koon, kay ka nang, tungod ni Dabs kay Murag ni, strengthen akong faith, Jud. And, moto kay ka nang, mo ato na siya bantayan o sahay mo kalito siya yads mo ato kog bantayan kita ka bantayan man ko and then only child rapod ko same ni Debs and then mo chat siya ko nga yads mo ato kog bantayan na niya ko mo hindi ka sige sugatan di ka inanalagid may ka simple sa mong life na kanang kuan so kana si Debs kay if masuko siya kay mo na siya nga katong dito siya sa amuan nasuko kay isa nasuko siya ana siya nga sa kong mama tita na may kanang Bible ana siya sa kong mama kay magkuan daw siya kay kanang mamalandong daw siya inana so naka-realize ko po nga kanang sino kang ginabuhat sa akong life so makaingon siya ko nga instrument yun si Debs and then Yads, thank you so much for your energy until karon kay naragya pag sa akong life char kanang low maintenance naman itong friendship karon kay daghanatag ka ng kuan ba ka ng differences parehara magyapon tawi yeah pero kanang you always check on me gihapon like I always do for you of course and ikaw Elvis kay I will check on you na pod promise na nako
And then, kanang, di man gud ko ready, pero, di pa ni ready ha, dugan pa kay kitapi. Kung ready pa ni kay, mas taas pa ni, pero, i-chat na lang ako sa messenger, i-add na lang imong Paris ha, ako, i-send dito akong whole message, basta, I love you so much, and then, grateful ko na nabot ka sa akong life, and then, imong family was very, kanang, grabe sa jud ka, buutan sa ako, and then, Marto, ako nang ihatag ang mic ni Shilay kay, ako na ba siyang di-co-under as support? Sige na, Shilay, kaya mo na yan. 3 minutes naman to, diba? Pwede naman muna ka. Wow, so kami to, may research body mini Debs. Well, we are never the kind of friend na we always keep in touch. Dili may inaana nga kind sa... Ay, Dili may inaana nga kind sa friend, but deep in our hearts, we know na we both wish each other the best in life. And I never met Elvis. I also never knew na she had a relationship na di ay. And she was starting a relationship na di ay. We were never that kind of friends. We never said I love yous, I guess. And we just hugged each other the moment we passed our thesis. So inanami ka, ambot kung low maintenance ba dyan na siya or kanang murag, hindi lang dyan ni clingy. Inana. But like I said, I am very glad to know that she found the guy for her. And sa iyang giingon, I don't need to know Elvis anymore because I trust her and I trust her love for her, and that's the same for the love of Elvis for my friend as well. So yeah, dili sad ko prepared. Nag-English ra jud ko din hey para inglong bright sad ko ba. But then nga from walay tulog days, mga yagit days nga wala gyud antud karon di gyapon may kabang mag-makeup, magkatag gyapon ang blush on. But then here we are, and I would like to welcome you to the new life that you're about to enter. And I know that you will be the happiest woman in the world, and you deserve that more than ever. So yeah, I love you. This would be the first time, and happy wedding. Thank you. Boy ba? Is it a boy? Pakitang gilas na mo, guys. Who was the female judge of Israel? Kasi naka-answer. Si ate dito, nagtaon hanay, Aridol. Deborah. Very good, it's correct, Deborah. Wala na kabalo, ikapila. Ay, nakabalo, atura sa likod. Modohol diri para makabalo ang all. It's wrong. 6. Okay. Very good, it's 6. And year nag-start ang relationship sa bride and groom. Okay, so dapat kompleto nga date, ha? Oh. May 4, 2023. Okay, and that is it correct, groom? May 4, 2023? Is it correct? May 16? No. June 4. What year? What year? 2023. Is it correct? Okay. May nakabalo? Okay, come here in front if you know the answer. Kisa kabalo. May nakabalo? 2021. Very good. Sa ato ang couple. Huh? My dear Father, Pastor Boy. Pastor Boy. Which book of the Bible mentioned the name Haman? Esther? Esther, it's correct. Right. Bang, it's wrong. 1999. Okay, that is sa kagabihan at nalampayo sa pagpundaon. Siyang Diyos sa mga saad niyo.
Itatak ko ni sa kasing-kasing ko. Pagmalipayon mo na dagat, ibadag, alam ko ninyo. Pagmalipayon mi sa iyo, panahirusan. Sagsiyang Diyos sa mga saan niyo, nadapunin sa kasing-kasing ko. Pagmalipayon mo, naghawang mga lunat dagat, huwag nipatat, alam ka ninyo. Pagmalipayon mi sa inyo, panaghiusan. Sa kabuntagon, ukag-hiyon, ikaw na. So, bato siya ang among presentation ng kanyang gi-show sa atong brides and groom, and we thank God for everything that's happening right now, for the miracles and for the blessings that He has poured tonight and all. And we will proceed now sa ato ang pag-end sa ato ang Ladies' choice, so ikay maguna. Praise God. So, may gabi sa tanan, no? Amen. So, salamat sa Ginoo ni anda ko nga kay gayunan. Amen. Humanag yun. Praise God. So, sa tanan, amen, especially sa amo ang mga ginikanan. Amen. Salamat kay sa inyong support. Salamat kay ma sa amen, sa tabang. Salamat sa panalangin. Salamat kayo sa pag-iya dari kanako nya. Salamat po sa ginikanan ni Deb, Pastor Luis. Salamat Pastor sa dira nga nananghid ko nga manguyab sa imong anak. Salamat nga wa ka ni balibad, wa ka ni tando. Salamat kayo. Amen. So salamat po sa amen sa akong pastor, Pastor Charlie, Ati Sally nga nagiya sa mua, nagtabang sa mua. Amen, dako na mo nga utang kabubuton ang inyo nga pag-lead dira ka na mo spiritually nya sa ako ang ginailang amahan. Amen, Pastor Boy. Salamat kay tanan sa imuhang mga pagtudlo sa mga pagbadlong. Salamat sa pagturing ka na ko nga imuhang anak. And to all family, Ate Eden, siyang mga anak. Amen. Salamat kay tanan sa iyong tanan niya. Salamat sa tanan nga mga tao, amen, nga nagapaluyo niini. Amen, nga dili ni namo kaya nga sa mua lamang sa mga kaigsunan sa pagtuo nga nagpaluyo ka namo dira sa pagampo. Salamat kay tanan sa inyong prayers. Amen. Your prayer has been answered. Amen. So gitubag sa Ginoo inyong mga pagampo. Salamat kay tanan sa inyong mga paggiya. Amen. Ug bisan pa man sa amuang mga mga suot nga higala sa mong mga katrabaho. Salamat sa inyong pagsuporta, salamat sa inyong presensya. Amen. So ang Ginoo na gyud ang magbalos sa tanan ninyo nga ginalibor, dili man mi makabalos diha kanyo usag-usa. Pero amen, among gipasalamatan sa Ginoo, amen, ang inyong mga paghago. Salamat kay sa tanan ug ang Ginoo magbalos diha kaninyo.
Malamang ka na, to God be the glory. Yeah, we wanna thank everyone. Actually, wala min so any gifts or whatever, but your presence tonight, even sa church, is really important for me. So I wanna thank everyone sa inyong support. Kabalo mo, guys, leap of faith, good kayo naman pag ninyo. But it's really God's will. Kung God's will good. Kung para imo ha good. So ayun, nagkalimti, kung para imo ha good. Mangita og way ang Ginoo nga kamo jud. So this is all because of God's grace and love. Dili jud ni tungod namong duha. Kay kung kami lang duha wala na. The reason why we're still here standing in front of you all because of God's love and grace. And even among relationship kay ba mo gi-shake siya last week sa April. So pado ang kasal. But then we're still here standing strong in front of you because we know that the foundation of true love is really Jesus and it's all about God. So thank you kayo. Kanang di ko ganun hilak. Kamang niya tantanon Dorino. Pero everyone is highly appreciated. Dili man ako matag-satag sa tanan, but thank you so much for coming here tonight, for supporting me and Elvis, for supporting sa tanan. Di na ko maname tanan, but thank you for making this possible. And you know what? The owner of the victory is really Jesus. Tonight, Jesus won. Amen? Amen. So yeah, that's pretty much everything. Get together in a marriage ceremony. So, takot ang demonyo. Kaya let's pray for this couple. Stretch forth your hand, beloved brethren. Heavenly Father, we thank you for this wonderful evening. Thank you, Lord God, that you have once again showed your faithfulness to this man and woman. Lord, they have been bound today. And Lord, we pray that starting tonight, your power will cover them, Lord, against the assault of the devil. Let this couple, God, stand strong against the wiles of the devil, God, that trying to even give them, Lord, a heartache and, Lord God, the remorse. But tonight, Lord, we claim your victory upon their, even this couple, God. We pray for his strength. We pray, God, Lord, for wisdom. We pray for covering, God, when book, God, oh God, your presence everywhere we go, even to the fire, even to the storms of life, Lord, right now, in the name of Jesus Christ, God, ginabadlong na mo ang tanang planong sa kaaway, batok sa ilang ginong kinabuhi karon pa lamang, Lord, ang iyang journey hangtod na sa gratumya na, ikaw mag-auban, Lord, with them, Lord God, and we pray tonight, Lord, amen, Lord, establish them financially, and all, above all, God, Lord, establish them spiritually, because every, God, amen, attack will be, God, amen, overcome when Jesus, when you're the center, when the Spirit is strong in them, oh God, Lord. Lord, to go to see. Padayon ka Ginoo, mag-bless ng bagong couple, bisan pa, thank you for everything. Sa imong provide, Ginoo, ikaw padayon pa, pag-bless mo magkatawan. Thank you for everything. In Jesus' name I pray. Amen.